Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Kagimbal-gimbal, Congressman Marcoleta, ipinaimbestiga si Nograles sa Kamara. Walang takas ang congresswoman na ito. Sa sobrang pangurakot nitong Nograles na ito, sinampal ng katotohanan ng mga politikong mga dakilang bayaran sa kabayan ng bayan. Matatandaan natin na si Congressman Marcoleta ay hindi nagsasalita na hindi kumpleto ang hawak na ebidensya. Ikulong ang dapat ikulong. Ganyan ang kanyang prinsipyo na tila ba wala sa ibang mga congressman. Whether they like it or not, justice is justice. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "Sir, dito sa Pampanga, December pa po nag-umpisa papirma ng ganyan gamit ang Christmas incentives daw, tapos ang kailangan na ID ay COMELEC at National ID lang pwede. Kaya nga nagtaka kami na valid rin naman ang ID na SSS at TIN ID pero hindi raw pwede. Isang panlilin lang ito sa kapwa Pinoy. Hahayaan ba natin na scammer ang mamumuno sa bansa? Dapat ipakulong. Pasimuno to nito kahit pasino. Bitayin yan kung mapatunayan na may sala." Sabi din ng isang netizen, "Nakakatawa sila. Halatado na nagkabuhol-buhol sila. Mga sinungaling, nakakasuka. Magsisipag-ayos kayo. Mabuhay po kayo, Congressman Marcoleta." Suportahan po natin si Congressman Marcoleta. At sabi din ng isang netizen, "100% Congressman Dante Marcoleta. I salute you doing the right thing to the Congress. Super intelligent and fair decision and opinion of the truth and God bless you always." Mga kababayan, pinaliwanag po nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Hoy, yung mga Congress naman na pinagtatanggol itong People's Initiative na makinig kayo dito kay Kong Dante Marcoleta. Ito kay Migs, pinagbintangan ka na nitong si Congressman Pulong na ikaw daw pasimuno dyan sa Davao. Makinig ka dito kay Congressman Rodante Marcoleta kung ano ibig sabihin ng People's Initiative. At dito rin po sa video na to, pag-uusapan po natin itong TV ad campaign para dito sa ano na to, charter change. At ang sinasabi po na magsasalita na yan, napapanahon na daw po para pag-usapan itong charter change na to. Ito lang naman po ang tanong natin dyan no? Simple lang naman yan Bakit noong nag-announce itong si Speaker Martin Romualdez na kailangan nating i-revisit yung usapin ng charter change, biglang naglabasan itong People's Initiative, yung TV ad na kung saan pinondohan daw po yan di umano ng 100 milyon. Yan daw po yung pinakamababa ayon dito sa mga impormasyon na nakalap nitong si Ka Eric nung pinanood po natin yung kanilang palatuntunan na laban kasama ang bayan. Napakamahal pala pong mag-run ng TV ad na kagaya ng ganyan na ginagawa nitong mga tao na to. Ito po ang atin dito mga kababayan. Hindi po tayo kontra dyan sa charter change o hindi po tayo hater ng mga ganyang klaseng usapin. Open po tayo sa mga ganyang klaseng usapin. Kaso dapat yung mga titimon dyan sa at magbubukas ng charter change, yung pag-aamenda ng ating saligang batas, yung mapagkakatiwalaan naman sana. Hindi naman yung tinanong lang ni Ka-Eric yung kanyang budget, nagpatawag na ng hearing. Gusto niyo po ba yun mga kababayan? Ang mag-aamenda ng ating saligang batas, so napakabalat sibuyas. Yung pagka tinanong sa kanyang budget, imbis na sagutin, point blank, magpapatawag pa po ng hearing sa Senado at kung saan nakulong pa itong si Ka-Eric at itong si Dr. Rimbadoy. Buti na lang, naglabas ng manifesto itong mga PMA graduates. Kung hindi po siguro naglabas ng manifesto, sa tingin natin, mapasa hanggang ngayon, talagang nakakulong pa yan si Ka-Eric at itong si Dr. Loring Badoy diyan sa diyan sa lower house. Ayan. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin to kung ano sasabihin nitong tao na to. Wait lang. Ang purpose ho nitong advertisement na napanood po ninyo
is to bring into public discussion. Pwede na ba natin pag-usapan? Ang purpose daw ng TV advertisement na yon para mapakita sa ating mga kababayan kung pwede nang pag-usapan itong charter change. Ang tagal na. No, ang tagal nang gustong pag-usapan yung charter change na yan. Ilang administrasyon na hindi nagwawagi kasi mga merong vested interest yan nagsusulong dyan. Ang tanong, kung hindi ba nagsalita itong si Speaker Martin, sasagawa ba kayo o gagawa ba kayo ng advertisement na kagaya ng ginawa nyo na yan? Yun lang naman yun eh. Kung hindi, saan galing yung pondo na pinambabayad dyan sa TV ad na yan? Dapat po talaga, yung mga mainstream media, hindi po tinatanong to. Hindi po nila tinatanong kung magkano ang budget ng TV ad na yan, hanggang kailan na gagana yan, hanggang kailan mapapanood ng ating mga kababayan yan. At higit sa lahat, sino ang nagbayad sa pagpapagawa at sa pagraran ng TV ad na yan at magkano na ang nagagastos ng nagbayad ng TV ad na yan para mapalabas sa mga telebisyon. Diba? Dapat po malaman eh. Kasi pagka ano lang yan, hinayaan lang natin na ganyan, imbis na ganahan yung ating mga kababayan dito sa charter change na to, mawawalan po ng gana ang ating mga kababayan. Dahil kung yung mga mismo nagtutulak dyan sa charter change na yan, hindi po natin matanong yung kanilang mga budget. Paano pa po kaya natin sila pagkakatiwalaan dito sa ating konstitusyon? Naku po, Oo, pero problema yan. doon pa lang sabi ko, sana man lang. Hindi. Mali. Maling video. Ito yung tama, okay. Yung People's Initiative to amend the Constitution. Ayan. Panahon na ba? At kung pwede na, ano ba gusto ninyong isama doon sa mga ipopropose na mga amendments? Teka. Parang mali ata yan. Sir. Nagpapapirma na po sila. Ba't parang ano po kayo, hindi po kayo synchronize dito sa mga nagpapapirma sa People's Initiative at sa sinasabi nyo na panahon na ba para pag-usapan at yung kung ano ang ilalagay dyan sa People's Initiative na yan. Sir, update lang po namin kayo dito sa PH Update. Meron na pong pinapapirmahan ngayon sa ating mga kababayan. At yung laman ng People's Initiative na to, pinapalakas ang kapangyarihan nitong mababang kapulungan ng Kongreso. Yun lang po ang laman ng People's Initiative na pinapapirmahan di umano nitong si Mix Nograles. At nagbibigay ng tig 100 piso. Yung daw po 100, hindi daw po suhol yun. Incentive ang tawag doon. Parang, mag-usap-usap muna kayo ha. Kasi yung pinipirmahan ng ating mga kababayan na People's Initiative, meron na doon. Ang isinusulong po nila doon na amendahan ng ating saligang batas na pagka merong gustong baguhin ng ating House of Representatives, itong mga congressman sa ating saligang batas, sila na lang po mag-uusap at hindi makakapalag ang Senado dahil joint voting ang mangyayari. Itong si Sir, makibalita ka muna sa mga nagpapapirma, Sir. Oo, pero doon pa Malina lang naman, sabi ko. ano ba yan? Dito tayo. So yun po yun. Sir, ang second question is, sino yung nasa likod? Are you using government funds? Hindi po. This is a private initiative. We are a private small law office. Halo-halo na. Merong public initiative, private puro PI. Private, public, meron pang Congress initiative, politician initiative. Ano ba talaga? Ginugulo nyo na usapan eh. Ano ba talaga? Sino ba nag-initiate niyan? Who represents PIRMA and other similarly minded individuals. Teka. Mga kababayan, itong si dating presidential spokesperson, Harry Roque, in-interview po yung mga nasa likod ng PIRMA organization. Yung nag-organize ng People's Initiative nung mga unang panahon, nung matagal na po yun. Itinanggi po nila na sila ang nasa likod ng TV ad na yan. Hindi daw po ang PIRMA ang nasa likod ng TV ad na yan, sir. Na gusto din pong tumulong at isulong ang public consultation
for People's Initiative to amend the Constitution. Ano ka naman, sir, late ka naman sa usapan eh. Kayo, inahain nyo muna sa ating mga kababayan by using television itong People's Initiative at magbibigay ng inputs itong ating mga kababayan kaugnay dito sa issue na to. Pero ang problema po, sir, meron na pong umiikot na dokumento. Ito si Maro. Ay, si Rap. Meron na pong umiikot na dokumento na pinapapapirmahan sa ating mga kababayan. Ayusin nyo po, ayusin nyo. Kasi nagkakagulo-gulo. Ang sinasabi nyo, kaya tayo papalabas ng TV ads para makapagbigay ng input sa mga kababayan natin para dito sa People's Initiative. Kaso ang yung mga nagpapapirma, meron na pong nakalagay doon sa People's Initiative form na meron silang gustong amendahan sa ating saligang batas na pagka merong gustong baguhin itong mga congressman na to, mabilisan at hindi makakapalag ang Senado. Oy, Mixto Canales, makinig ka kay Congressman Rodante Marcoleta. Panoorin po natin, pakinggan natin ang mga punta de vista nitong si Kong Dante. Tama yung mga punto niya. Tama yung mga punto ni Kong Dante dito sa video na to. Kung ako kay speaker, ganito ginawa ko yung strategy na sinabi ni Kong Dante dito sa video na to, yun ang kanilang sinunod. Pakinggan nyo mga kababayan. Napakahusay nung game plan ni Kong Dante. Kung saka, game plan talaga. Hindi, yung senaryong sasabihin niya dito na mayroong mga tao na pupunta sa mga opisina ng mga congressman sa kanya at i-raise nila itong itong People's Initiative. At sa ganung paraan, sasabihan itong Congress. Basta pakinggan niyo po. Abogado po yan mahusay yan Oo, pero doon pa lang, sabi ko, sana man lang, ang nangyari, sari-saring mga people's organization ang sumulat sa amin. Yun, tama. Correct. Okay. Halimbawa, ikaw si Speaker Romualdez, ikaw naman si Majority Leader Dalipe. Opo. Nakatanggap kayong pare-pareho, o kaya maski kami. Liham na mula sa kanilang constituent. Halimbawa sa akin, may opo. opisina naman ako. Halimbawa, ako nakatanggap ako ng palagay mong mga 5 hanggang 10 sulat na nanggagaling sa iba't ibang sektor, ngunit mga sektor ng ating populasyon. Opo. Ngayon, palagay mo yung mga ibang kasama ko, ganun din na nangyari. At lalo na sa opisina ng Speaker, o opisina ng Majority Leader, at kung sino-sino Correct. pa. Ngayon, pupunta kami ngayon kay Speaker. Speaker, mukhang may namumuong movement o isang aksyon na nanggagaling sa baba. Ano sa palagay ninyo? Siguro pag-usapan natin ito sapagkat hindi natin may kakailan na nanggagaling po sa baba ito. Paano ko po sasagutin ito? Siguro, sagutin na lang natin na minsanan na sapagkat mukhang mukhang malakas na po yung Malakas na tinig na. yung tinig na po na nanggagaling na po sa baba sa pamagitan po ng mga sulat na namumuo na po, nag-i-snowball na po. Pag-usapan po natin. Ayun. Ngayon, Correct. si Speaker naman, Speaker Jen. Oo. O sige, anuin natin yan, tingnan nga natin, puntahan natin ng mga tao. Ano bang gusto nila? Ngayon, pagka nalaman natin, kayo po, bahala po kayo. Siguro, ang guidance lang na sasabihin, ganito po, kapag pinasimulan po ninyo, ang kailangan po ay malaman po, kayo po magpapaliwanag, hindi po kami. Kasi po, baka mamaya, may masabi sa amin ang kung sino man. Yung ganun po dapat ang ginawang strategy nitong House of Representatives. Mali. Ganun po dapat pala ang nangyari. Hindi yung tipo nga nagpapapirma, itong si Congressman Mix. Siya ang pasimuno dyan sa pirmahan dyan sa May Davao City, sabi ni Congressman Pulong. At ito ng mga vlogger ni Romualdez ang sinasabi, yung daw pinamimigay na pera sa pirmahan ng People's Initiative na to, hindi daw suhol, hindi daw pamimili ng lagda, bagkus incentive. Po sa natin. Pag bine-verify po yan, ang mangyayari po, hindi naman pala kayo nagpasimula niyan Sinusulatan niyo po kami, pero ang totoo niyan, hindi naman po kailangan Ang COMELEC po dapat na sinulatan ninyo Ayun. Correct. Na gusto po ninyong susugan ang saligang batas halimbawa. Pero kapag po ang gagawin po ninyo, isusugin, i-revise po ninyo ang saligang batas, ang gag-guide namin po kayo, hindi po pwede pag revision. Kasi po, ang nakalagay sa saligang batas, amendments lang kapag ang gagamitin mo yung People's Initiative. Ganun po pala. So, hindi pwede revision. Okay. Hindi pwedeng revision. Okay. Ngayon, gusto mo, pag-usapan muna natin, ano ba yung amendments
ano yung revision? Opo. Anong pagkakaiba Okay. ito? Ano nga po nun? Oo. Ayan, ayan. Yung kasing amendment, isang minor na pagbabago Oho. sa saligang batas. Sa saligang Minor batas, na okay? pagbabago, opo. Halimbawa, Ayan, sabay-sabay po tayong natututo dito ha. Yung amendment, maliit na pagbabago sa saligang batas. merong Ayan. isang article lang o dalawang section sa isang Oh. article. Kaya yung pong gustong baguhin dito sa People's Initiative na siguro hindi pa nakita ni Kong Dante, yung gusto po nilang baguhin, yung paraan ng pagboto pagka mayroong gustong amendahan dito sa ating kasalukuyang konstitusyon. Yun muna, kumbaga, yun yung kumbaga, stepping stone nitong House of Representatives. Palakasin muna nila ang kanilang kapangyarihan para pagka malakas na ang kanilang kapangyarihan, kahit anong gusto nilang baguhin dyan sa ating konstitusyon, mabilisan na lang, ika nga. article, gaya ng sinasabi namin, economic Economic provisions lang. Sayang, no? Sayang kung sana nga mapagkakatiwalaan at hindi sira yung credibility ng kumakalkal dyan sa ano na yan, sa ating saligang batas. Sana napakaganda po niyan eh. Sa totoo lang. Ngayon, nababahiran yung ano na yan, yung pag-aamenda sa ating saligang batas o pagpapalit ng ating saligang batas. Kasi yung mga nakaupo dyan sa House of Representatives, hindi pinagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Kahit tayo dito sa PH Update, kahit basahin niyo po yung mga comment dyan sa baba, no? Hindi po pinagkakatiwalaan. Wala po silang respeto dito kay Kitamba dahil sa kanyang inasal sa mga nakalipas na mga Opo, panahon. Sa halimbawa mga na. tweet, isang article lang ang pinag-uusapan doon na binubuo ng 3 sections na gusto naming baguhin. Baguhin, i-amend. Opo. Amendments ito. Ayun. Sapagkat opo. ito focus na Okay. focus eh. Ibig sabihin, tukoy na tukoy mo, alin ang gusto mong baguhin. Yun pala ang ibig sabihin. Ngayon, yung Okay. revision naman, Opo. malawak ang epekto nito. Okay, oho. Halimbawa, ayoko na kanya yung presidential, gawin nating parliamentary. Yun. Revision na yun. Ng gobyerno Yung pala. framework ng ating gobyerno mag-iiba. Babaguhin. Revision. Revision. Okay. Revision. Malawakan ng At yun po ang gagamitin natin kung sakaling gusto nating mag-charter change. Yung i-revise natin yung ating constitution. impact. Magbabago pati kung paano natin ino-operate ang gobyerno. I-revision yun. Ibinabawal, hindi ko sinasabing binabawal, ngunit sa saligang batas nakalagay kasi amendments kanya. Opo. The People's Initiative in amending the Constitution. Oho. Hindi sinabing in amending or revising. Revision. Opo. O yung revision at saka yung amendments, Magkaiba. Constitutional Convention, Opo. Constituent Assembly. Dun lang sa dalawa na yun. Pero Okay. pag People's Initiative, Oho. yun lamang amendments. Ayun. Sa bagay, ang Ah, pinapalutang okay. naman talaga kung ng Kamara ngayon ay ang amendments ng economic provisions lamang. Di ba? Oo. Mukhang yun lang naman daw ata gusto nilang baguhin eh. Oo nga, pero nanggaling ba sa ano, sa tao? Oh, well, Ang yun pinag-uusapan, ang ating... ganito kasi, pagdating sa COMELEC, sasabihin, Kaya alam na po natin ngayon bakit ayaw umpisahan ni Congressman Marcoleta tong issue na to. Kasi kanina po umaga, medyo, ano ba naman yan Biyernes ngayon, ba't natin pinag-uusapan yan? Dapat, light lang yung usapin. Pagka pala nabuksan to, pagka pala inumpisahan ni Kong Dante to, talaga sa dire-diretso. COMELEC. Magsasalita ko ng maraming COMELEC. Malay mo, mag-random ang COMELEC. Opo. E de, nakakalap halimbawa ng ano, ang problema kasi, hindi pa natin alam, ano ba yung pinopropose niya sa tao, yung kumukuha na ng, di ba may kumukuha na raw ng pirma eh. Yun na nga po ko, naglabasan agad ng mga Ikaw ba, Jen, Nelson, nakakita na ba kayo ng isang proposal sheet na kung saan ipipirma yung mga kababayan natin? Wala pa po. Well, So kung hindi kayo nakakita, Tayo nakakita na. Ang nakalagay doon sa sheet, ang pinropose po doon, ang botohan pagka mayroong gustong baguhin sa ating constitution, gawing joint voting. Hindi po separate. Yun po ang nakalagay. kung hindi pa nakakita, hindi natin alam kung ano yung proposal doon na kung saan pinapipirma yung tao. Hindi ba pwede na ang proposal ay baguhin ang saligang batas, pumirma ka, gusto mo o hindi? Hindi pa pwede yun. Hindi, proposal muna. Kailangan malinaw sa tao kung ano saan kung ano direksyon. Correct. Okay na. Buti pa tong si Kong Dante, kahit dyan siya sa House of Representatives, pagka nagbigay siya ng komento o reaksyon sa mga nangyayari, talagang balanse pa rin po
No, hindi porket hindi kagaya ng ibang mga congressman suportahan natin yung people's initiative na yan. Kahit malinaw pa sa sikat ng araw na hindi naman po people's initiative ang nangyayari ngayong oras na to. Ba't ako pipirma ron kung hindi ko naman alam kung ano yung gusto mong Ang mangyari? napirmahan daw po nila kung tumanggap ako ng AX sa ng tupad. Naku 3,000 po. pesos, meron 2,000 may ganun eh. Iba tayo. Hindi, kaninang umaga kasi, tinitingnan ko yung YouTube. Opo, binabrowse sa YouTube YouTube. ito eh. Opo, opo. Hinahanap ko lang kanina, hindi ko makita. Hindi ko alam kung totoong ano to, o baka alam mo kasi marami nang gumagawa rito. Totoo, sa social media, opo. Baka mamaya ginawa lang naman ito para sa ganun ay pasamain yung initiative, ano? Opo. Huwag naman silang gagawa dapat ng ganun. Kung wala namang ginawang totohanan na gano'n, baka naman may kababayan tayo na para lang pasamain yung initiative na ito, sila yung gumawa nito, no? Totoo po. Kasi nung aking tinitingnan, nung pinapanood ko, merong isang babae nagpapaliwanag. Opo, oo. Ang sinasabi niya, hindi ko nga alam kung anong lugar eh. Nagpapaliwanag yung babae, nakatalikod kasi hindi ko nakita yung mukha. Yung audio lang ang narinig. Opo. Yung likod niya, nakikita mo, pagkatas yung mga tao nasa harap Nasa harap niya. niya, okay. Sabi Correct. niya, ganito po yan. Gusto po ni congressman kanya. Opo. Ba't ikaw mo na nga ako People's Initiative, bakit si congressman ang binanggit na kanya? Meron po talagang mali. Kaya congressman na po yan, si Kong Dante Marcoleta. Meron po talagang mali sa nangyayaring People's Initiative na ngayon. Gusto po ni congressman na yung pong AX na tinatanggap ninyo, Oo. at saka yung tupad. Opo. Alam na natin yun, Jen, opo. sana alam ng mga kababayan natin habang dinidiscuss natin ito, na yung Ayuda po yun, ayuda. Galing Dole, no? Galing Dole, DSWD. Galing sa Dole. ay emergency employment na galing sa DOLE. Yes. Ito'y binibigay lamang dun sa mga emergency livelihood ito. Opo. Halimbawa, targeted ito, yung talagang mahihirap, yung walang hanap buhay. Pagtatrabahuin natin ng 10 araw, pagkatapos babayaran natin, Yes. ang amount is about 75% ng existing or prevailing minimum wage. Ano? Opo. So 10 araw yun, kung let's say 250 pesos, 10 araw, so meron siyang 2,500 after 10 days. Yun ang tupad. Opo. Yung AX naman, ito yung subsidy talaga, no? Assistance to persons in crisis situation. Yes po, oo. So, mga 3,000 pesos each naman yun, Jen. Opo, Okay, yun, hindi mo na pagtatrabuhin. Ngayon na sinasabi niya, ito pong dalawang intervention ng ating pamahalaan, gusto po ni Congressman ay maisa batas. Kaya po kung papayag kayo dito, para sa ganun po ay tuluyan na po na natatanggap po ninyo ito, may papipirma po kami sa inyo. Ayun. Kapag tinitingnan mo na unang-una binabanggit ka, 4 na beses niyang nabanggit yung salitang congressman, mali yun eh. Opo. Kasi initiative ng tao, dapat walang makikialam. Opo. Eh, Ayun. binanggit ang pangalan ni congressman. Sa mga tweet, ang tao kaya pipirma, yun ang gusto ni congressman. Gusto, yun Hindi daw. ang gusto ng tao. Pagkatapos, para bang nagiging attraction yung AX at saka yung tupad. Tatanggap. Malinaw po yan, mga Hindi naman kababayan. yun ang panukala eh. Yes. Di ba? Opo. Kami nga, nung kami lang, akala namin, magagawa namin, ayaw naman ng Senado, economic provision. Pero hindi namin sinasabing tupad o kaya AX. Yes, opo. Yun. Bakit ito? Parang nililin lang niya yung tao para lang mapapirma Oo. na kailangan daw maisa batas yung AX at saka yung tupad. Oo. Eh, nasa Ayun. batas- Kaya napakalaking balita po nito, mga kababayan, kung sakaling magkaroon ng investigasyon. Malawakang investigasyon in aid of legislation diyan sa Senado. Yung ipinal na resolution nitong si Senator Amy Marcos. Tapos ipatawag nila lahat ng nagpapapirma diyan sa mga barangay-barangay na yan. At itong si Migs Nograles, kailangan ipatawag to. Dahil sabi ni Kong Pulong, promotor daw yan dyan sa Davao City. Sabi ni Kong Pulong, di tayo. Lagot kami, papatawag ka ni Sen Ivy, no? Ikaw daw promotor, sabi ni Kong Pulong. Dapat patawag yung mga yan. Ayun na nga no, mga kababayan, dito na po natin tatapusin ang ating reaction video. To God be the glory, hasta la vista, baby. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Congressman Rodante Marcoleta. Sa napanood niyong video, mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!